Aniya na ang programang magdala sa tingog sa mga ordinaryong katawan. Hosted by former Labor Undersecretary and Regional Director Katingog June Del Rosario. Matag Lunes, Miyerkules o Biyernes sa alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa hapon, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay, mga igsunan, maayong hapon ka natong tanan. Adlaw na usab nga Lunes, Agosto 15 sa bulan sa Agosto 2022. Well, anyway mga igsunan, nindot kayo ang panahon karong adlaw o mapasala pa tonta tungod kay dako kini gikatabang sa atong mga mag-uuma. Una di ay nato mapadayon sa atong programa. Ako dahing greet ang atong mga kaigsunan diha sa Barangay Salangi nga nagsaulog sa kafiestahan. Dispiras pa day karon. Ugma day ang ilang fiesta. So happy fiesta ang atong mga kaigsunan diha, ang atong mga amigo. Anyway, daghandag imbitasyon. Pero lagi, ato sa giyong atong obligasyon sa atong programa, katingog dinhi sa probinsya sa Biliran. Ato din pong musahon ang atong amigo, ang former Regional Director sa Department of Labor and Employment, si June Del Rosario. Mao'y host karong hapuna, apan murag busy pa ning atong amigo karon. Murag nag-relax, then busy. Ingon pa niya, nag-relax ko no, pero busy. Okay maumanay atong ingnon ta kinabuhi. By the way, ato usab nga pangumusahon ang atong mga drivers din sa atong terminal sa tibuok probinsya sa Biliran. And of course, ang atong mga vendors diha sa merkado dinhi sa Naval, the capital town of Biliran, ug ang uban pa nga mga lungsod ug mga lugar ko to maabot sa atong Sibya. So again, maayong hapon kanatong tanan. Okay? Kung inyong mahinumduman mga kaigsunan, nag-mention kita dinhi sa kadtong may nag-request sa ato nga i-tackle ang issue sa rate sa Bilico. So, nagkontakta dito sa Bilico sa miaging mga pila ka adlaw. Unya, makigi-schedule ra sila tungod kay daghan sila gi-prepare karon nga mga documents. Unya, mura og na busy ang ilang mga empleyado dito. So, anyway, mapasalamaton ta sa management sa Bilico tungod kay misanong sila sa atong hangyo nga tagaan og higayon ang atong mga tao pagpaminaw kung unsa gayoy mga rasones ngano nga murag taas-taas og jutay ang atong dili gyud jutay murag taas gyud kayo ang atong rate dinhi sa probinsya sa Biliran. Ingon pa nila nga ang perception sa uban tungod kay nganong taas man nga duol man daw kuno sa source of power dinha sa tungonan. Okay? So natay gamay nga nahibal-an ana nganong taas and then wala na maka-avail sa source nato dinha sa tungonan. So anyway, maayog yun ng official ang mo explain dinhi sa atong programa kay aron matagaan pod og saktog first hand information ng atong mga kaigsunan. Katingog unya tagaan po nato higayon ang atong mga agency pag-explain sa mao nga mga request. So mao magyunay atong prinsipyo, mao nay atong prinsipyo dinhi sa atong programa ang paghatag og eksaktong impormasyon, labi na gayud ang mga programa sa atong gobyerno nga dapat moabot ngadto sa atong mga kaigsunan. Mao gyunay atong purpose actually. So kung unsa to yung mga
ingnon ta yangungo sa atong mga kaigsunan unsa toy mga ilang gibati adto sa gobyerno. So pwede niya atong programa himuog tulay sa atong mga katawhan o sa atong naa sa gobyerno. Or ang ato kung unsay mga programa sa atong mga local government units or mga national agencies nga mahinungdanon usab para sa atong mga kaigsunan, pwede sa dimuo na nga tulay kini nga atong programa katingog para pud mapaabot ang ilang mga programa ngadto sa atong mga kaigsunan. Kay dili daghan og mga personnel labi na gayon ang atong mga national agencies nga niya dinhi, dili kayo daghag personnel nga maoy mo adto sa mga kabaranggayan aron lang pag-inform sa atong mga katawhan. Daghan na tag platform karon nga moabot ang atong mga programa, ang programa sa gobyerno ngadto sa atong mga kaigsunan, na Facebook, mga social media, daghan na. So I hope nga maklaro ang pagpadagan sa mga proseso, labi na gayud pagpatuman sa mga programa sa atong gobyerno. So, well, anyway, again, magpaabot ta sa schedule sa atong kaigsunan din sa Bilico. Ato man ang mga amigo sila din labi na gayon ang atong manager, si Engineer Ulidan, nga makahatag sila bisan kinsa sa ilang personnel maka-explain kalabot sa rate sa atong bayranan sa atong kuryente. Okay? So, magpaabot lang ta for further instruction coming from the management of Biliran Electric Cooperative. Okay. So, mga tuta karon ang atong oras, mga alas 5:13. So, napatay gamay nga nabilin. Okay. So, daghan sa atong mga kabataan karon, mga katingog nga excited. Ano man. Kay karong pag-abli sa klase, definitely karong buwana or sa college, I think sa BIPSU is on first week sa September. So, I don't know sa DepEd kung ano sa gyud ang official nila nga pag-abli sa klase. Ang atong mga labi na gyud lang atong mga kabataan excited pag-ayo tungod kay magkita na sad sila sa ilang mga classmate, sa ilang ka klase nga sa pipila ka katuigan, dugay-dugay ang atong pandemic, mga katingog. Mukabat og mga almost 3 years. So murag ang atong manner sa atong edukasyon, nag-rely lang kita sa internet, onya luoy kayo ang atong mga kaigsuonan usab nga tuwa sa barangay nga walay mga gadget, or kung naa mga gadget wala po'y signal. So na-experience ni nato mga kaigsuonan tungod kay usa-usab kita ka magtutudlo part-time teacher din sa BIPSO sa College of Criminology. So bisan ako naglisod ko og paabot sa atong mga estudyante sa college. Pagpaabot kong unsaon gyud nga nagay makatunan bisan na lang gamay tungod kay mao man gyud na ang tan-aw sa atong CHED ug ang DepEd nga dili ta ma-discourage sa maong pandemya. So mao to nga sa pipila katuigan nagmantinela ta og internet, nagrely ta sa internet. Unya unfortunately usab ang ato pod nga mga telcos, ang Globo nga smart di wala sad mo cooperate. So it was really very unfortunate nga nahitabo ang pandemic, nasirado ang klase, naarata sa balay tanan nga atong buluhaton murag limitado. Unya ang atong edukasyon murag nabiyaan na pagayo. So dapat unta at that time mo cooperate sa unta ang atong mga telcos. So mao to nga naglisod tag paabot
kung unsaon ngayon. Kitang tanan ning adjust ang mga professor, mga teachers, ang atong mga estudyante, labi na ganitong mga estudyante. So daghang tag mga experiences, labi na atong mga kamaistrahan dito sa barangay, mga module. So daghang nga honor ato ang atong mga parents may na-honor kay mao may tig-answer sa module sa atong mga kabataan. Well, anyway, humana at least. Pasalamat unta nga nahumana ang sakripisyo sa atong both from parents, from students, and of course, ang atong mga teachers. So, karon pag-abli sa klase, nautro na ang school year. Sa college, karon ang may first semester. Supposed to be, ang atong traditional nga school year is second sem karon. Supposed to be second semester. Pero nautro, first semester. So, technically, ang karong mga panahon na, summer. Na ay nag-enroll sa summer, labi nag-enroll sa graduate school din sa Bipso. Usata nga ning-enroll sa summer, murag ning adjust po ta nga, summer karon. Kaya ang atong nahibalaan man god is summer, magsugod ang March o April. So by June mo to'y first semester, regular first semester. Pero karon nautro. Ang school year karon, ang first semester is September. So mo adjust na sada. Okay? So karong pag-abli sa klase, atong mahinumduman nga naay order ang atong secretary sa DepEd. Nulisdan ang atong Vice President, si Sara Duterte, nga even ang uban mga national agencies ning support ani nga full na gyud nga face to face. So tuan na gyud ang mga bata, tanang mga estudyante tuan na gyud sa classroom. So murang makahayahan atong mga parents ani kay wala na module. So full na gyud face to face. And of course, nag-request la ang ubang mga departments nga we have to observe ang minimum standard. Kay although moingon ta nga wala na ang COVID, no, di ta mo kumpiyansa, naapag gihapon. Ning kumpiyansa lang ta tungod sa vaccine. So kung naay available nga booster, so gi-advise sa atong gobyerno nga magpa-booster ta. So mao ni order karon sa sa DepEd. No less than the Vice President who is now the concurrent Secretary of Department of Education, Vice President Sara Duterte. Kung atong mahinumduman mga igsuonan, ato mo sideline tagamay, kung wala ko masayop, this is the first time in history siguro nga ang President o ang Vice President nagkupot og mga departamento sa atong national agency. Like for example, karon ang atong concurrent president, si Bongbong Marcos, siya karon ning assume as Secretary of Department of Agriculture. So, no less than the president, ha? Imagine, ha? You can just imagine nga ang atong presidente, gikuptan niyang usa ka departamento. Wala niya, for the meantime, wala sa siya mo pili og ang secretary sa Department of Agriculture. So siya sa muna ang nagmonitor karon sa Department of Agriculture. Siguro naa siya'y mga programa nga gusto gyud niya nga ipaabot sa Department of Agriculture. So we will just wait kung unsay mga programa niya. Labi na gyud kay during campaign period daghan siya og gibuhian nga mga plano sa atong mga farmers sa agriculture. Kay mao ni ang iyang mga plano sa panahon sa iyang pagpangumpanya nga the moment nga mudaog siya na siya mga plano sa agriculture. So we will just wait and see kung unsay mga plano niya being the president at the same time the concurrent Secretary of Department of Agriculture. In the same manner, ang atong Vice President usab
si Sara Duterte, who is also the concurrent Secretary of Education. So, imagine na, murag yun ang ilang, nagyod sila yung mga plano. Nagyod siguro sila yung mga plano, nga nung gigunitan man yun nila ang mga department. Sa Vice President, the Department of Education, o nga itong Presidente, ang Department of Agriculture. So, mao ni nga kung wala ko lagi ko masayop, murag first time kay normal man yun na usahay ang Vice President tungod kay wa man gyud siya lahi man sa sistema ang atong ang sa Pilipinas karon sa miaging mga katuigan under our present constitution nga ang Vice President technically murag wala gyud gamit no, walay function. Mo na giingon nila nga maghuwat lang kung ano sa mamatay ang presidente, di ba? Kanang mga yaga-yaga nga istorya. Kay tinuod na actually, kung imong tan-aon, wala gyud kayo function ang vice president. Murag dili kayo importante ang vice president sa atong present nga setup sa government. Lahi sa kung atong i-pattern sa US, lahi pod ang sistema sa pagpili nila og vice president dito sa ilaha. Tungod kay kung kinsa toy modaog ang president, mao'y pilion, mo automatic kung kinsay kandidato sa vice president, automatic siya nga modaog. Lahi sa ato kay mo pili gyud tag president, mo pili pud tag vice president. So ang tendency mga katingog, lahi og partido ang presidente, lahi pod partido ang vice president. Fortunate lang karon tungod kay nagkapareho og partido ang atong presidente o vice president. Panahon ni former President Duterte, si Digong, lahig partido si Digong, lahi po partido si Lini. So ang hitabo, gi-appoint niya si Lini kadali sa cabinet, then pagwa na siya moangay, gitanggal usab siya. So ingana ka masilan ang atong political system sa atoa. So karon mo lagi na kung wala ko masayop, the first time ning the vice president o ang president naggunit og mga importanteng departamento sa atong gobyerno. So mao nay marching order ni Sara ang atong vice president, at the same time the Secretary of Department of Education nga full swing na. In fact, ang sa CHED-SAD sa college, full na sad ang face-to-face. Okay? So, dili na maglisod ang atong mga instructor. Sa ako experience, naglisod ko, mo-adjust na sad ta karon sa mga gadget. Kinilaging lupigan tas mga bata noon kay ang mga bata dali ra makakuan kung asa mo suod kanang mga Zoom, wala man na sa ato kanang mag Zoom meeting, Meet sa Google Meet. So nagamitan na gyud karon. Unya mao lagi na nga kinahanglan makat-unsad ta sa mga gadget usab. Ang very ingnaw ta nga kanang dili maayo nga experience nako during sa pandemic ang kay mao lagi na kinahanglan sa edukasyon no left behind, wala gyoy nangita gyud pagi ang CHED ug ang DepEd nga kinahanglan bisan sa pandemic kinahanglan nga continue ang education. So mao to nga napugos gyud ta og gamit og mga gadget, pero mo na yung giingon nga ang ingnon ta nga nakoy experience, sad experience usab sa kadong mag-Zoom meet na or mag-Google Meet, kanang mag-lecture ka na sa internet. Kay dili ta kasabot kung naa pa ba ang mga imong mga estudyante sa naka-onboard pa ba sila. Kay dili man nimo makita, butangan lang nilang picture o nakaingon ka nga naka-onboard pero actually wa day diha. Maunay experience nato. Unya ikaduha pod ang atong mga estudyante daghan nagrason. Unya lagi kay di man sad nato istriktohon. Maingon na sila, sir. Wala ko kasud sir kay walay signal. So dili gyud ka makapugos sa mga bata kung muna na ilang rason. Unya ingon pod nila nga
kanang wala sila yung mga gadget, looy, pero you have also to adjust the situation. Kay nagkinahanglan nagtawag siya og importante nga konsiderasyon on the part sa mga teachers. So anyway, ang atong mga estudyante nasay experience during the pandemic. Onya ang mga parents nasay mga experience, nindot nga mga experiences, daghan og mga ingnon ta observation nganing abot sa ilang kaugalingon. Kining tanan mga kaigsunan karong first semester, mawagtang na ni tanan kay balik na ta sa face to face. Okay, so excited na pod ko makikita sa akong mga estudyante diha sa Bipso. Onya ang ato sang mga estudyante excited pod og kinsay mga maestro nila. Okay? So, ang katong mga umaabot na kong mga estudyante, magkita-kita na lang tapuhon. Ha? Kita-kita tapuhon diha sa College of Criminology, onya sa Business Ad, sa Arts and Sciences. Okay? So, again, mapasalamaton ta nga nahuman na gyud ang restriction. Dili kay nahuman ang COVID-19. Napa ang COVID-19? Ang mga restrictions labi na gyud ang atong edukasyon. Inangano, dako ni ikatabang ang face-to-face mga kaigsunan. Sa pagka-prangkal ang pagkasulti, dako kinig ikatabang sa atong ekonomiya. Although daghang apprehension sa atong mga parents, labi na ang mga bata, tungod lagi kay usahay ang mga bata dili nimo makontrol, dili nimo lisod nimo tudluan kung unsay mga minimum, pero mura ang mga bata karon og aware na kayo. So sa duha ka tuig nga pag-observe, murag aware na pod sila. So balik ko na to nga kining face to face mga kaigsunan, dako ning ikatabang sa ekonomiya. Now, ato lang i-mention locally dinhi sa Naval, dinhi sa atong probinsya. Matanaw nimo during the pandemic, mingaw kaayo ang Naval. Walay mga estudyante ang Bipso, tanan wala. So unsay nahitabo mga kaigsuonan? For almost 3 years, mag 3 years yun siguro. Unsay nahitabo? Ang atong mga sikad-sikad drivers naglisod. Ang atong mga tricycle drivers kay walay mga pasahero naglisod og income kada adlaw. Ang atong mga ginagmay nga mga karenderya nasira. Ang atong mga boarding houses nasira tungod kay walay estudyante. You can just imagine mga kaigsuonan. Ang importante nga mga sektor sa atong komunidad nangasira. So unsa may implication ani? Kung walay kwarta ang atong mga kaigsuonan, labi na gyud ang atong mga drivers, unsa may isistoner sa ilang pamilya? Mao bitaw to nga alalayan sa gobyerno nga naay mga ayuda, tanan naay mga ayuda para unta to sa tanan. Pero sad to note nga natay mga nahibal-an nga giagig politika. Which is mo na pinaka worst nga leadership and management kung ato gihapong agi og pamulitika ang mga ayuda. So mo to ang epekto mga kaigsuonan tungod sa pagsara sa tanan. Wala na ang imbis ang mga ginagmay na to nga karenderya na sila at least bisan na lag muhalin sila tag 1,000 kada adlaw, dako na kay nagikatabang. Ang atong mga tag-iyang mga boarding houses. So wala, sira. Mingaw pas tirana. Ingon pa ang atong mga tricycle. So kung walay kwarta ang atong mga kaigsuunan nga mga kini nga mga sektor, kinsa may mamalit sa atong merkado? Wala sad. So apektado tanan. Mao na importante mga kaigsuunan when we speak of development, kinahanglan i-develop na to sustainability. Sustainability. Kinahanglan tagaag opportunity ng atong mga kaigsuonan, mga ordinaryong mga kaigsuonan, nga naagyod sila income.
kay dili mulihok ang atong merkado kung atong mga tao walay ipang merkado. So unsa may income ang nasa merkado? Wala sad. So tanan mo stop ang atong ekonomiya locally dinhi sa Naval onya apektado na tanan. Okay? Mugawas na ang naanay mangawat tungod kay walay income, walay trabaho tungod kay walay katrabahoan. So, musod na ang tanan krimen. Nanay mga illegal, musod na ng illegal drugs. So, maunay ang epekto. So, dapat maunay tanawon. Okay? So, maunay, naghisgot la tayo ni mga kaigsunan tungod kay atong lantaon kung unsay mga posible nga mga epekto kung ang kini nga mga palisiya sa atong gobyerno kung dili matuman. So mayo na lang kay open na so tanawa ang Naval karon. Daghan nagsikad-sikad, may income na sila. So makapaeskwela na silang mga anak, makapamalit na sila og mga school supplies. Tungod kay na may daghan ng pasahero, na may daghang mga estudyante wa pa gani magsugod og wa pa gani magsugod ang formal nga pag-abli sa eskwelahan. Pero ang tao dinhi sa Naval naglihok na. Sakay tricycle, sakay sikad-sikad, nanay daghang mga habal-habal sa ubang mga barangay. So, mauna ni ang sitwasyon. Ning balik na sa normal ang atong hinay-hinay. Although, dili pa normal kayo, hinay-hinay nga ning balik ang atong ekonomiya. So, malipay taani nga sitwasyon. Kay, igo na lang mo alalay ang atong mga local government units. Maluag-luag na ang problema sa atong local government units kay lisod mag-sustenir ka sa mga tao nga walay mga trabaho tungod kay nasira tanan. So mao ni ang epekto. Pasalamat ta sa atong mga national government officials nga naka-decide gyud sila nga mag face to face na. In fact, mausad ni recommendation sa mga economic team ni President Marcos nga finally atog yung i-open para tanan mulihok, then ang ekonomiya vibrant mubalik na pagka-vibrant ang atong ekonomiya. Okay? So wala na kitay oras mga kaigsunan. Ako na lang siguro iawag ang atong mga katingog sa pagpaminaw kanunay sa atong programa. Lunes, Merkulis o Bernes, alas 5 kutob, alas 5:30 sa kahaponon. So, kung naamoy ipadangat nga mga problema, pwede ninyo i-text sa 0977-825-4532. Okay? So, again, kini ang inyong amigo sa kahanginan, ang co-host sa atong amigo nga si John Rosario. Kini si Sammy Saleh. Mangayo o mayong hapon o again daghang kayong salamat. Aniya na ang programang magdala sa tingog sa mga ordinaryong katawan.